Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, breaking news. Tila yata nakarating na po kay Donald Trump, kay President. Yung balita po, nandun po sa naging speech po ni Amy Marcos dun sa INC rally, no? Batay po kay Ma'am Rowena Guanzon, no? Kay Attorney Rowena Guanzon, no? Dito po ay talagang sinasabi po, talaga alam naman natin ang balita, hindi imposible hindi makarating. Dahil alam naman natin, minsan, di ba sa balita, minsan, kahit yung kasulok-sulukan ng ibang bansa na minsan may nasagasaan na babalita pa sa Pilipinas, what if pa kaya yung ibang bansa, di ba? Isang malaking pagtitipon yun eh. Yung nangyari no November 16, isang rally na malaki yun. Buong mundo talaga na nakatutok doon. Tapos bigla may isang kapatid na mismo ng presidente ng isang bansa nagsalita na di umano na gumagamit daw na di umano ng pulburo, ng etc. na pinagbabawal na gamot, no? Siyempre puputok po 'yon sa buong mundo, no? Dito po painggan po natin dito sa balita po. Painggan po natin si Ma'am Rowena Guanzon. Nababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang gamit at gawain. Noon, dahil may namin kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Matito na, nag-drug siya. Nagulog pa ng publiko sa naging pahayag niya ni Senator Amy Marcos sa INC rally noong Nobyembre. Agad itong pinabulaanan ni Pangulong Marcos Jr. at iginiit na hindi siya gumagamit ng cocaine. Ang issue na yan, mabilis na na-pick up na international media. Dahil dito, sinabi ni Attorney Rowena Guanzon sa panayam ng SMNA News na imposibleng hindi makarating kay US President Donald Trump ang nasabing aligasyon. Palagay nyo kaya hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Nasabi ito ni Guanzon matapos ang pagkaka-aresto ng US government kay Venezuelan President Nicolas Maduro kaugnay ng aligasyon ng drug trafficking. Ito, ang masama po dito kasi dito po kaya daw hinuli po daw si Maduro dahil gawa po ng oil. Siguro sa tamang dahilan din, no? Pero syempre, makikita mo naman sa bansa ng Venezuela eh. Kung talagang oil lang ang pakay talaga ni Trump para hulihin si Maduro, bakit nagdiwang lahat ng halos ng nasa Venezuela, yung mga mamamayan doon, na nahuli to? At yung mga ugong-ugong talaga na ito ay talaga may nasasakot sa pinagbabawal na gamot. Di ba? Hindi naman, kung oil lang ang habol nito, sana yung Venezuela, hindi nagpasalamat kay Trump, nagalit pa. Di ba? Kaso natuwa, ibig sabihin po, yung balita na ito talagang tungkol sa gumagamit siya, alam naman natin si Trump na sinasabi niya ng ibang Pilipino sa atin, no? Na ginaya daw ni Trump si Duterte, yung kampanya na droga, no? Parang may similarity na pagkakagano, ayaw din kasi ni Trump. Ngayon, lumalabas ang tsura dito na maaring ayaw ni Trump sa mga ka-allies niya kasi si Trump ang gusto niya talaga maayos eh. Di ba? Kumbaga parang isang kaibigan yan eh. Isang kaibigan, nakikita kita, nalululong ka na, pagkasabihan kita. Kung ayaw mo, pwede kitang ipadampot para tumino ka, pwede kitang iparehab kung talagang tunay na kaibigan. Nakikita ko si Trump kasi isang kaibigan niya mga bansa, no? Siyempre presidente at mga nasyon ang pinag-uusapan diyan. Kaya dito, sinasabi niya na para bang ayoko niyan, ayoko ng bawal na gamot. Kaya hindi natin mali sa isipan natin na totoo na pwedeng manghuli si Trump na mga gumagamit, no? Inaresto nga si Maduro dahil nag-drug trafficking Ano sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, ng mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Babala ni Guanzon, posibleng mangyari sa Pilipinas ang ginawa ng Estados Unidos sa lider ng Venezuela, lalo't itinuturing ang bansa bilang transit point ng illegal drugs. Kinaprotect siyempre ng Amerika yung kanyang, it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika nang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Nawagan naman si Guanzon. Alam niya, o naman, yun yung mamamayan ng mismo Amerika eh. Alam yung balita sa Pilipinas eh. What if pa kaya ikaw presidente ka? Wala ka bang advisor o mga tagapakinig mo na tinabalita sa'yo? Kailangan mo yan eh. Pag ikaw isang leader ka man ng anumang relihiyon o ng nasyon o ng samahan, dapat may alam ka sa mga nangyayari sa paligid mo kasi ikaw nga leader. Paano mo pangangasiwaan, pangungunahan yung
nasakupan mo kung ikaw ay walang alam. Kailangan marami kang alam, di ba? Kaya may possible na alam ni Trump to na syempre, hindi natin alam. Pag ito, alam naman, Venezuela, bigla tayo, di ba? Pero marami nagsasabi sa teorya na baka tayo magaya lang. So, malabo naman mangyari siguro yun sa Venezuela. No? Yan ang sinasabi ng iba. Ngayon, syempre, eto nga, dagdag ko na rin, etong si Belgica para tila nagsumbong kay Trump. Humingi ng tulong kay Trump para pabalikin sa Pilipinas si Tatay Digong. Syempre, may mga dahilan yan kung bakit na o ba't papauwiin niya? Di ba? Dapat kung magsusumbong ka man kay Trump, halimbawa, hindi naman porket magsumbong ka makarating yung mensahe kay Trump, pagbibigyan ka ni Trump. Depende sa sumbong mo o sa hinain mo. Kung ikaw na magsusumbok, bakit hindi ka painggan? Pero kung halimbawa, isa sa mataas na ating posisyon at back-upan ng mga Pilipino sa Pilipinas, maaaring pwedeng dinggin. At pero dinggin, hindi natin alam kung kikilos si Trump. Pwede niya painggan, pero hindi natin alam na kikilos siya. No? Dito sabi ni Belgica na Greco Belgica humingi ng tulong kay Trump para pabilikin sa Pilipinas si Tatay Digong. Greco Belgica, sa isang Facebook post, kasi nag-post to no? Maaring mababasa nga ni Trump to, malaking possible, okay, magpasa silang letter doon. Pero kung ang rason mo, halimbawa, nakikita naman, kung allegedly, siya sabi ng iba, ganito ang presidente, ganyan ang nangyayari sa Pilipinas, mga kurakot, hindi natin masasabi, baka isang araw tulungan tayo ng Amerika sa problema natin dito sa Pilipinas na korupsyon. At hindi lang yan. Kung yung alleged na siya sabi nila, hinain nila, para dito sa ating bansa ikagaganda. Di ba? Tuloy natin. Sa publiko na huwag kalimutan ang issue ng umunoy drug use ng Pangulo. Nauna nang tumanggi si Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test. Ayon sa Malacanang, matagal lang nasagot ang issue matapos magpa-drug test ang Pangulo noong campaign period ng 2022. Tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM Gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. Kaya tingnan nyo nangyari sa atin. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil ang nararamdaman ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Dito sinasabi po talaga, sa tingin nyo, Nasa linya po ng sa tingin nyo, balitang ito hindi pumutok sa buong mundo. Sa tingin nyo, yun nga lang balita, halimbawa, isang aso na sagasaan sa gantong bansa, viral sa buong mundo Lalo na ang social media ngayon, ina-upload lalo pag gusto nila sa pandinig nila. O kaya issue. Sa tingin mo ito, sinabi ni Amy sa naging rally ng INC sa 16, hindi naging alam to ng buong mundo. Sumambulat to, alam ito. Hindi ito yung ordinaryo nagsalita ka lang dyan. Hindi ka talaga, ito, talagang malaking broadcast to, lahat nakatutok, lahat ng camera nakatutok. May mga, alam ko, may mga international news pa yata doon na pumuesto Yung pagkakaalam ko ito, painggan po natin bago yan, isang subscribe, isang like muna dyan. At naniniwala ba kayo na talagang si Trump ay may possible na gayahin tayo sa Venezuela? Ikaw, lagay nyo nga dyan kung talaga naniniwala kayo na nakarating ba kay Trump itong speech ni Amy bilang isang kapatid ng presidente at sumambulat sa buong mundo. Naniniwala ba kayo na nakarating to kay Donald Trump? At kung sakaling nakita niya ang kahinaan sa Pilipinas at medyo gusto nang umalalay, humingi ng tulong sa kanya, tingin mo tutulungan tayo ni Trump? Sige nga, ano nga dyan? Ito, simula tayo ulit. Ating komunikasyon ngayong umaga, si Attorney Rowena Guanzon, dati pong Comelec Commissioner. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Gandang araw po. Salamat sa inyo. Opo, Happy Attorney. New Year! Happy New Year po sa inyo, Attorney. At ito nga, ang bagong taon at may pirmado na rin po itong ating budget ngayong taon, Attorney. Ano ho bang masasabi po ninyo dito? Ang Malacanang sinasabi, pinakamalinis daw itong budget natin ngayong taon. Attorney. Pinakamalinis. Meron bang, if there's Pinakamalinis So, ibig sabihin madumi pa rin. Bakit? Hindi naman sinabing malinis Pinakamalinis. Ibig sabihin, doon sa mga hanay na marurumi, siya pinakamalinis. Tama ba? Sabi talaga nahuhuli siya sa bunganga nila, no? such a thing as pinakamalinis na budget? Baka ibig nila sabihin wala na daw pork barrel. Kahit sabihin mo malinis ang budget, madudumi naman yung nag-i-implement. Ganun pa rin. Opo. Di ba? Kung magnanakaw pa rin dyan sa DPWH,
Opo. At attorney, meron Sa Department of Agriculture, wala rin. Ang ibig nila sabihin siguro dahil na-minimize nila yung pork barrel, pero hidden. Sinasabi ni Senator Amy Marcos, yung pork barrel nila, hindi halatang baboy kasi giniling. Opo, opo. Dito nga po, ang sinasabi, yung tinuturing po yung pork barrel, alin po ba dito sa budget natin ngayon yung nakikita po yung red flags? Tingnan mo yung DPWH, malaki pa rin ang budget ka. Ano naman problema niyan? Dahil infrastructure drives drives also the economy because of the construction. Pero kung titingnan mo, dapat dinisclose nila sa atin, alin dyan? Ang sinasabi kasi nila, wala na daw flood control projects except doon sa may mga foreign funding. Hindi naman nila sinasabi sa atin, alin doon ang may foreign funding para ma-monitor din ng mga bansang inutangan nila. Ibig sabihin, nangungutang pa rin ang administrasyon ni BBM Opo. para dito i-funding sa budget na ito na nanakawin lang din ng mga corrupt. Yun ang problema kasi basic eh. We are a poor country. Tapos ganyan kalaki ang budget nyo, 6.7 trillion, edi deficit pa rin. Kasi ang sabi nga ni Secretary Recto, 1.6 trillion pa ang utang na babayarin dyan bawat taon-taon. Edi deficit yan. Saan nila kukunin yan? Edi sa taxes natin, pinipilit nila tayo lagi sa VAT na yan ng 12% eh. Ayaw ni Recto ibaba ng 10%. Dahil tayo ang nagbabayad ng utang ng administrasyon ni BBM na puro magdanakaw. Hindi nila, mga kababayan, lilin lang tayo nito ni BBM eh. Nililin lang niya tayo. Alam mo, pati ko ba tayo nangungutang? Isa sa mga dahilan para sa akin, corruption eh. Sipin mo, 1 trillion sa DPWH pa lang yan ha. What if pa kaya sa ibang ahensya ng gobyerno? Sige, isipin nyo. Kung walang korupsyon, hindi tayo mangungutang sa tingin ko eh. Sasagana lahat ng Pilipinas. Resources natin, sasagana lahat eh. Bababa ang krimen eh. Akala niyo talaga napakatanga na ng mga Pilipino. Ngayon lang siya nakaramdam na lame duck president na siya sa midterm niya kasi itong social media, ito ang malaking tulong sa atin na tayo'y nagpuprotesta sa mga pagnanakaw nila. Kaya huwag niyo silang lubayan. Huwag niyo silang lubayan. Huwag kayong maniwala dyan. Nasabi nila, this is the cleanest budget. Niwala ako sa inyo. Ibig niyo sabihin, wala kayong insertion during the BICAM talaga? Tawag na nga ninyo, amendment. Sabi ni Risa Ontiveros, wala daw siyang insertion. Meron siya amendment. Sabi ni Frank Drilon, Senate President Frank Drilon, amendment at insertion, parehas lang yun. Sino ba mas matalino? Si Senate President Drilon o si Senator Risa Ontiveros? Nako, pahiya ka rito, Carissa. Kay Ma'am Rowena. Ang hirap talaga itong ginagawa tayong bobo, kaya sawang-sawa na ako. Sabihin nila, to si Atty. Guanzon, wala nang magandang nasabi tungkol kay BBM. Bakit ako may magandang sasabihin tungkol sa kanya? Wala naman siya gawang maganda. Addict siya eh. Opo, attorney, at yung itinuturing ng mga allocable items, iba pa yon? Iba pa yun. Ang sinasabi niya, hindi daw yun pork barrel. Ano ibig yung sabihin? Bakit allocable ang tawag dyan? Ngayon lang niya, talagang unprogrammed funds niya sa budget, binaba niya. Pero meron pa rin. Kasi yung unprogrammed na yan, prohibited naman talaga yan. Hindi yan ginagawa nila ni Recto at ni BBM at ng Speaker at ng Senate President out of the goodness of their heart. Ginagawa nila yan kasi prohibited na yan ng Supreme Court, unconstitutional na yan. Ginagago naman tayo eh. Napakadami nating abogado, natatanga-tangahan tayo. That is prohibited, that is unconstitutional. It's unconstitutional to remit all excess or reserve funds of government-owned and controlled corporations. Yan ang ginagamit noon ni BBM for 3 years. Bilang pundo ng kanyang unprogrammed fund. Wala nga daw alam eh. Wala nga daw kinalaman eh. 'Di ba? Kung saan ang unprogrammed funds, presidente lamang ang makaka-release niyan. Kaya BBM, wag mo na kaming gawing tanga kagaya mo. Alam naman namin na ikaw lang makakalabas ng unprogrammed funds. Kaya Alam mo yung mga politiko sa Pilipinas, mararamdaman mo pag talagang alam yung ituturing kanilang
eng. Kasi mataas ang mga politiko iba sa atin eh. Hindi sila nakaranas ng hirap, nakatira sa mga mamahaling subdivision sa Pilipinas. Marami nga. Mga mamahaling subdivision, yung lupa sa subdivision, 600 million ang halaga, nakatira doon. Hindi mo alam kung saan galing ang pera eh. Di ba? Yung mga yung pinakanak na mayayaman yun. Tapos sasabihin nyo, malasakit ka sa Pilipino, hindi ako maniniwala. Ginagawa nyo lang yan kasi tatakbo na naman kayo next year o sa susunod na eleksyon. Pero yung pakiramdam namin, hindi namin maramdaman yung pagmamalasakit nyo sa amin na yung kaming mga pantay-pantay na mahihirap na Pilipino. Nag-resign yung Secretary Amina. Hindi niya na kaya yung batikos dahil totoo naman. Walang unprogrammed fund sa budget na yung General Appropriations Act na pwedeng lumabas o ma-implement kung walang pirma presidente. So huwag na tayong gagawing tanga na for 3 years ginawa niya yan. But ano? Biro mo, ang dami nag-resign. Hindi ka ba tataka? Hindi kita tataka, ang dami nag-resign. Ano yun? For delikadesa? So, ibig sabihin niya may nakita. O kung pinag-resign, bakit pinag-resign? Katingin mo, isang tao, nag-resign siya, malaki ang sahod niya, malaki ang SG niya, sumasahod siya ng mga 100 plus, mag-resign siya. Sipin niyo, mag-resign ba yun? Hindi, may nakita lang yung at ayaw madamay. Sabihin, merong anomalya. Diba? Tapos sabihin mo, wala. Pag naglabas si Libiste, wala maniniwala. Ano? Ang paraan para makakuha sila ng pera kukurakuti nila. Lahat ng reserve funds natin sa PRPH, Philippine Health, PhilHealth, kinuha nila, 89 billion. Sa PDIC natin, more than 100 billion. Ano pala, gatasan pala yun? Government-owned and corporations, ginagawang milking cow ni BBM para ipundot niya sa unprogrammed funds niya. Ang unprogrammed funds, dapat lang yan, may mga excess revenues na hindi inasahan. I-replay niyo yung mga interview ni Secretary Recto. Lumabas din yun sa kanya dahil alam niya naman hindi tayo tanga. Yung unprogrammed funds na yan, that's just in the budget, pero wala yung pondo. Pupunduhan lang yan sa excess revenue. Kaya dapat ngayon, nilalabas lang yan towards the end of the year na alam mo na kung may excess revenue ka. Paano ka may excess revenue? Wala nga, deficit ka nga. Opo. Deficit na itong gobyerno niya. Kaya siya nangungutang every year. 1.6 trillion pa ang babayarin na utang this year. 6.7 ang trillion ang budget natin. Saan nila kukunin yun? Sa taxes natin. Sa taxes natin, lalo na yung 12% VAT, napahirap sa mga mahirap. Yan ang mga kababayan. Ito, bagong taon ito, nagmamalinis si BBM at si Recto. Huwag kayong maniniwala dyan. This is the cleanest budget ever. Bullshit. Attorney, ito nga nababanggit po ninyong unprogrammed funds. May mahigit 90 billion pesos po ang binito ng Pangulo at may mga natitira pa. Para po sa inyo, dapat lahat ng unprogrammed funds alisin dito sa budget natin. Dapat alisin niya. Ginagawa niya yung kiti-kiti. Ginawa niya yung, kumbaga yun yung kanyang tawag dyan piggy bank. Na kukupit-kupitin niya yan pag may President, kailangan ko ng ganito tulies dun sa district ko para may kickback ako dyan na 20%. Di ba? Wala nga pondo yan. Excess revenue lang ng mga kapondo dyan. Dapat in-erase niya na dahil deficit naman tayo. Anak ng tinapaka-BBM, 3 taon pa. Talagang ibabaon mo na kami sa utang. Kawawa mga kaapu-apuhan namin. Pero ikaw, baka siguro, dahil bangag ka, hindi mo napipil yun. Tsaka ang dami-dami yung pera na ninakaw. Hindi nyo na maubos yan. Sa 3 kamatayan nyo man, hindi nyo maubos. Diba yung salin yan ba? Salin ba niya? Nakaraan million lang. Tapos nadagdagan ng billion. Saka si Romualdez, sa maiksing panahon, billion na dagdag. Parang balita ko, wala tang negosyo. Yeah. Saan mo kukunin yung billion? Kahit yung mga mayayaman, mga milyonary, malaki negosyo, hindi kagad ipunin yan sa madaling panahon. Sige nga. Gusto ninakaw nyo sa amin. Pero paano mga kamahihirap? Paano? Sa 3 years na ito, paano ang services? Sabihin nila, may mait naman attorney, may ganyan-ganyan, ayuda. Kailangan namin trabaho. Kailangan ng mga hirap trabaho. Eto, pinalaki. Gusto ng mga politiko, palakihin tayo sa ayuda, sa MAIP, AIX, lahat. Tupad. Gusto tayo palakihin sa mga ganyan.
eto mga politikong ito, mahal nila Pilipino daw, mahal nila. Pero tinuturuan nila maging tamad. Alam mo, sa pamamigay ng pera na yan, tinuturuan mo mga sambayan ng Pilipino maging tamad. Ayaw magsumikap. Tama si Senator Marcoleta. Ano sinabi ni Senator Rodante Marcoleta? Yang AIP na yan, mga tupad yan, tanggalin yan. Asan ipalit? Doon sa kuryente ipalit. At least doon man lang, makikinabang lahat ng Pilipino. Milyong Pilipino makikinabang. Dito, may makikinabang ba sa ayuda na to? Diba? Eto, real talk, pinansusugal. Oh. Hindi ayuda. 2.4 million ang walang trabaho nitong Paskong ito. More than one half sa mga Pilipino nakaranas ng gutom. Ito ba ang administrasyon na gusto nyo maulit pa sa 2028? Huwag kayong pumayag na linlangin kayo ulit ni BBM at ng kanyang gang. Okay lang yun sila dahil mayayaman sila. Paano kayo? Pagka-graduate ng mga anak nyo na halos hindi na kayo kumakain. Parang ang baybaon ang mga anak nyo sa college. Pagka-graduate after 3 years, walang trabaho. Sino pa mag-invest sa Pilipinas kung ganito tayo ka? Urap. Palagay nyo kaya hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Yan na. Alam ni Trump yan. Inaresto nga si Maduro dahil nagda-drug trafficking Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, na mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Nako, yari na. Yeah. Pinaprotect siyempre ng Amerika yung kanyang it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika nang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. At tingnan nyo nangyari sa atin. Lahat sila, bulsa lang nila, inuuna nila. Bagong taon, walang pag-asa kay BBM. Huwag kayong maniwala dyan. Kailangan mag-resign na yan siya. Kailangan mag-resign na yan siya. Walang magpapautang. Nangungutang taon-taon. Deficit ang budget. Okay pa rin sila. Itong mga congressman na ito na mga walang hiya. Opo. Buti naman si Garjola na frozen na yung assets niya. Ito naman ang panawagan ko sa Bureau of Internal Revenue. Si Garjola, tingnan yung pagsimula niyan, ganyan ba yung kayaman? Lahat ng mga anak niya, kontraktor. Dito sa Batangas, hari-harian yan. Ginatawan. Alam mo, nataka ka sa mga politiko, no? Wala namang mga ibang negosyo. May malaking restaurant lang. Pero di kikita ng mga bilyon-bilyon. Kumpara mo sa lifestyle nila. Di ba, ikaw yung mga nakikinig ngayon, di ba, ordinaryong Pilipino ka, sumasahod ka na halimbawa, hindi na masyadong ordinaryo, nasa middle class ka na, nasa ano ka, ba sumasahod ka ng mga medyo mataas ang sahod, sumasahod ka ng mga 45,000, di ba call center, sumasahod ka ng 50,000, 30,000, di ba malakas ka gumastos, minsan napapansin mo, napapagastos ka isang araw, 1,000, okay, minsan 700, 500, malaki na yon. Hindi ka naman mayaman. What if pa kaya itong mayayaman na to? Gano'ng kalaki gastos ito isang araw? Sa kumukuha ng pera itong mga to? Di ba? Sumasahod lang to sa gobyerno, 100,000 Ang kinagastos nila isang araw, lagpas-lagpasan Di ba? Lang kami dito sa Batangas. Yung Garjola na yan, frozen na assets niya, nakangiti pa siya, kasi marami siyang tinago. Dapat yung BIR, calling the Bureau of Internal Revenue, singilin nyo na ng unpaid income tax at pahilan nyo ng criminal complaint ng tax evasion yan si Garjola para talaga matigil na itong mga magnanakaw na congressman na ito. Opo. Attorney, bago ko lang ipasok kay Partner Admar at mga karagdagang katanungan ko pumamaya, sa tingin mo, so ibig sabihin, may legal na basihan o batayan ng ilang kongresista nga o ilang individual na may balak pong maghain ng reklamo patungkol nga po dito sa 2026 national budget natin sa Supreme Court? So, tama naman. Maganda naman yan. Lalo na, di ba, yung one sambayanan ni former Justice Antonio Carpio, di ba, pinanalo naman nila yung kaso doon sa, na ibalik yung PhilHealth, di ba? Ngayon, may nag-file naman, di ba, na, hindi pwede yan, ibalik nyo yung PDIC na yan. Kasi may ruling na Supreme Court,
Di ba? Doon sa Talagang si Rowen Aguanzo napakagaling nito, no? Tamo nadidetalye niya lahat. Yan talaga ang kagandahan pang hindi nakatakbo dito tumatakbong politiko eh. Nasa neutral lang siyang posisyon, wala siyang politikang pinatakbuhan, walang pinangingilagan. Nakapagsasalita siya ng lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi katulad ng mga to, yung mga politiko ngayon, tatakbo, sasabihin nila, amo nila, taong bayan. Pag nanalo na, ang amo nila, yun, mataas na posisyon, mas mataas sa kanila. Di ba? Greco Bellica case, di ba? Sinabi ko doon Basahin niyo ulit doon. Na unconstitutional naman yung mga ginagawa nila dyan sa unprogrammed funds eh. Bakit ginagawa pa rin nila? Kasi pakapala na lang ng mukha itong mga bangag na to. Para Attorney, sa kanila, sige, bahala kayo. Basta nagawa na namin, nakuha na namin pera. opo, attorney, Mga maayong commitment na to, dapat huwag nyo na iboto itong mga to. At itong mga party list nito, nakita nyo yung listahan, ito, na ang lalaki ng kuha nila, billion-billion piso. May party list, dapat marginalized. Lahat ang nakakuha doon, di naman marginalized. Dapat huwag nyo na iboto yan, puro vote buying naman kasi, kaya binoboto nyo eh. Payo ko lang sa inyo sa 2028, mga kababayan, tanggapin nyo na lang yung pera nila. Total, hindi naman nila pera yan. Huwag nyo sila iboto. Opo. Attorney, mayong buntag si Admar po ito. Ma'am, opo. Mayo. Ano po yung masasabi ninyo? Kasi yung mga mahalagang proyekto, yung mga malalaking proyekto, yung mga foreign assisted projects, according nga dito kay Senador Amy Marcos, malaki po ang tinapyas doon sa budget. At ang sinasabi niya, napunta din daw ang ibang mga tinapyas na budget doon sa mga tinatawag na assistance program para nagiging instrumento sa pamumulitika. Attorney. Ayuda. Napunta dun sa ayuda. Ano information ko? Sa DSWD, nag-i-imbak ng ayuda si Senator Risa Ontiveros. Sa 2028 niya pa ilalabas yan. Abay, DSWD Secretary Gatchalian, pag hindi po nailabas yung mga ayuda na yan, dapat wala na yan. Next year, hindi na yan pwede. Hindi ko naman pwede yan. 3 taong ayuda-ayuda ibibigay nyo sa mga senador at congressman. Di indirect vote buying din yun. Saka itong COMELEC, dapat bawal yun na yan. Hindi lang during the campaign period. Yung mga ayuda na yan. Hindi lamang during the campaign period, before the campaign period. Pambihira naman. Pambihira naman itong buong sistema sistema ng mga politikong tradisyonal na ginagamit kayong pera ng taxpayers para sa kanilang patronage at vote buying. Vote buying yan. Alam mo, kaya matitigil tong mga kurakot na to. Tama si Senator Robin Padilla eh. Ibalik yung parusang kamatayan doon sa mga plunder. Para matakot tong mga to eh. Walang takot eh. Kasi alam nila, pag nangurakot, ikukulong, makakalaya. O kaya, mahirapan makulong. Di ba? Yun nga lang nagsuot ng sapatos na mamahalin eh. Kinasuhan eh. Di ba? Pag nagnakaw ka ng bilyon, di ka kakasuha. Di ba? Ang daming kakasuhan nyo, simpleng bagay lang, kakasuhan nila. Nagsalita ka, kakasuhan nila, huhulihin nila. Pero yung mga nagnakaw, ang tagal ng proseso. Di ba? Yung mangga, nagnakaw yung dolo ng mangga, kinasuhan. Di ba? Dapat talaga may parusa talaga mas matindi para matakot ang mga to eh. May masample lang isa. Direct vote buying pa rin yan. Tamo Amerika ngayon, sinampulan yung Venezuela. Tingnan mo. Kahit paano nangilag. Nangilag yung mga, di ba, yung mga kaaway niya. Di ba? Sinabi nila, ayun, hindi na daw idadaan sa mga senador at congressman to mga ayuda. Salaga, Secretary Rex Gatchalian, bibisitahin kita dyan titingnan ko. Ba't naman itong COA? Ano nangyari dyan sa COA? Dating COA commissioner ako. Anong dapat natin nakapaka-professional na mga tao dyan? Ano nangyari dyan? Dahil tayo kakuntsaba kayo ng gang ni Martin Romualdez at ni BBM. Ano nangyari dyan? Nasaan ang post-audit nyo? Dyan sa mga ayuda na yan na nagdodoble-doble na mga ghost na mga binibigyan. In the first place, DSWD, dapat hindi na yung mga barangay captain nag-identify dyan. Biro mo yung campaign period.
doon sa Bigayan, doon sa Barangay Bato sa Sagay, sa 2nd District namin. May tarpaulin yung 4-piece ni Libanan. Ayop ka, Libanan. Taga saan ka ba? Di ba taga Leyte ka? Oh, dynasty ng balot yung 4-piece, dapat nga ipa-cancel yung registration mo ng Comelec, voto proprio eh. Bakit? Nililin lang mo yung mga tao. Akala ng mga tao, ito yung 4-piece na namimigay sa amin. Eh di panalo ka nga. Biro mo yung layo-layo, nandun siya sa Sagay, Barangay Bato. May tarpaulin pa siya na 4-piece. Binibigay ng DSWD yung pera. Ikaw tayo mga DSWD kayo sa Negros at sa Region 6 ha. Alam mo itong ayudan to, kakapal ng mga mukha ng mga ibang politiko eh. Pinalalabas nila, pinatutunog nila kanila yung pera. Oo, although sinasabi nila sa umpisa na ito pera ng government to, ng city government, na ganyan. Huwag niyong sabihin sa simula, sabihin niyo sa huli, sa last speech niyo. Bakit ayaw niyo sabihin sa huli? Kasi alam niyo, pag sa huling salita, yun ang pinakamatatandaan ng tao. Tama, mali. Nga? O sige, dapat magkaroon ng batas eh. Pag babanggitin niyo itong pera na to, una sabihin niyo, bago kayo magsalita ng huling-huling sa mic, bago ko magpaalam, uulitin ko, lahat ng pera na pinamimigay sa atin, itong akip, ayuda, galing po sa taxpayer ng Pilipinas. Okay, paalam sa inyo lahat. Ganon! Sa huli mo sasabihin para mas matandaan ng tao. Kasi style ng mga politiko, sinasabi sa simula, tapos magkukwento na kung ano-ano mga kadramahan niya para palitawin niya yung kahirapan, tapos nagbunga yung mga ayuda niya, nabigay sa mga palad na mga na tatanggap, isipin sa kanya galing yun. Di ba? Panlilin lang yan. Mayor, sino ka man. Di ba? Hindi lahat. Panindigan niyo yung trabaho niyo ng mga career officials kayo. Bakit kayo pumapayag na may mga tarpaulin dyan? Dapat bago kayo mamigay, sabihin niyo na hindi, tanggalin niyo yan. Tama. I-announce nyo na ito po ay galing sa national government, galing sa taxes po, hindi po ito galing sa mga congressman. Lahat kasi kakunsab. Yun ang problema eh. Opo. Lahat kakunsab. Ako, pag ako nagpresidente, lahat ng magnanakaw no, mga sekretary, pumirma kayo, putulin yung sarili yung daliri. Live stream. Opo. Attorney, panghuli na lamang po dahil nabanggit din po ni Senadora Amy Marcos na giniling at inireconstruct daw po yung pondo ng gobyerno at yung iba pa ay nag-allocate na maaring gamitin sa paglalatag po ng yung sa isinusulong or sa muling pagbuhay nitong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte po, Attorney. Ano masasabi niyo po? Ay, ano pa nga ba? Siyempre, yung mga allocable nila, ano pala yun? Abangan nyo. Yung mga challenge ko kay Secretary, kay Speaker D. Speaker D, magpakita ka naman na hindi ka naman puppet ni BBM at ni Sandro Marcos. Sa sarili mo lang naman region, kayang-kaya mo nang panalunin sarili mo without them. Napakabait mong tao, kaya ka naman nila, akala nila, mauutusan ka nila. Kabay kung gusto nilang final impeachment dyan, bakit kailangan silang makakuha ng kanilang mga pondo sa project nila? Galing sa speaker yan. Ang speaker ang may control dan. Pag nangyari yan, makikita na natin, hindi naman pala, ito palang speaker, hindi naman pala for reform, di ba? Hayaan mo sila, pumirma sila dyan, pero walang kapalit, di ba? Kaya yung unang impeachment, talagang ano yun, from the start, tainted yun. From the start, kasi namigay talaga ng pera yun. Saka project funds eh. Yun si Martin Romualdez, nasaan na ba yan ha? Nasaan na yan? Opo. Natatago si Martin Luther kasi tinago niya na yung mga pera natin abroad. Yung asawa niya, nandyan pa eh. Isa pa yan, ang kapal ng mukha. Yeda Romualdez, ang kapal ng mukha mo. Naka 3 terms ka na. Pumasok ka pa 4 terms sa tingog. Ito namang si Chairman Garcia ay pinayagan ka. Ano ba yan? Nakakabobo na talaga ang power? Kasi nandyan na yan sa batas eh. And when the law does not distinguish, you should not distinguish. Pag sinabi ng law na yung 3 terms ka lang na sunod-sunod as congressman, hindi sinabi na except the party list. Alam mo, nakakabobo na kayo eh.
Noon, quiet-quiet lang ako pero nakakabobo na kayo. Comelec commissioners, ang gagaling nyo dyan. Opo. Nakakahiya yun na nag-commissioner tayo tapos during the term of Marcos and Romualdez, tatago-tango lang tayo dyan sa kanila. Bakit? Kahit hindi naman sila presidente, may pension ka naman ah. Oh. Bakit hindi mo nalang galingan? Bakit hindi ka nalang maging dignified dyan? Maging honest with integrity ka dyan? Total, yun na naman ang habol natin eh. Tumanda tayo na hinahangaan tayo ng mga pamilya natin, ng mga apo natin at mga tao. Hindi ba? Oh, may bonus pa. May pension pa. 300,000 naman. Grabe, no? Grabe itong mga to. Mapang-abuso sa bayan talaga. Kaya walang umaasenso na Pilipino dahil sa mga politiko eh. Kahit sinong presidente. Oh, bakit tayo tatango-tango kay Martin Romualdez at kay BBM? Independent commission ng Comelec ko at si Civil Service eh. Di ba? Sa constitution yan. May kailangan magising-gising naman to si Chairman Garcia. Dati hindi ko yan siya minimension eh. Pero dito sa kay Romualdez sa Tingog, kailangan ko na talaga this New Year ilabas yan. May motto proprio, Comelec, you can cancel the registration of Tingog on the ground that they are violating the law and the rules. Knowing fully well na naka 3 terms na consecutive si Edo Romualdez, ilagay pa rin nila as nominee. Oh. Yan lang ang ano ko dyan, na hindi tayo dapat tumigil sa pagbabatikos to sa mga mga kamalian nila. Kasi, anong sabi? Pag tayo na may alam tayo, na may kakayahan tayo, ay hindi naman tayo hindi tayo umaangal sa kamalian, parang na rin tayo ang nagkasala niyan. Opo. At para sa inyong marunong sa Biblia at alam itong sasabihin ko bago ako magtapos, anong sinasabi sa Biblia? You are the light of the world. You are the salt of the earth. Let us all be the salt of the earth. Tama. Kailangan ng mga kamalian, mga pagdanakaw, ay kailangan nating tutulan. Maraming salamat po. Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kasama natin, no? Dito po talaga tingnan natin kung ano mangyayari sa gagawin na kay President Trump. Ano ba, malalaman ba to talaga ng may action ba tong Pilipinas natin, parang sa Venezuela? Tingnan natin po natin malalaman. Paalam sa inyong lahat.